Kabanata 2471. Dalawang dakilang magnanakaw. Mukhang hindi na makatayo ang lalaki. Siya ay nataman ni Daniel Sharp at nawala ang kanyang sentro ng grabidad, at sumuray-suray sa gilid ng ilang hakbang. "I'm sorry," humihingi ng tawad si Daniel Sharp. "Ayos lang, kapalaran na ang makatagpo ng isang magandang babae na tulad mo." Ang lalaki ay mukhang maamo, nakasuot ng salamin, na tila napaka-komportable. Habang nagsasalita siya, tumalikod siya para umalis. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang lumapit si Surui upang salubungin siya. Matapos lumingon ang tao, halos mamiss niya ang katawan ni Surui. "Saan mo gustong pumunta?" Nakangiting sabi ni Surui. "Ano ang gusto mong gawin?" Ang lalaki ay tumingin kay Surui na may halatang pagbabantay. Habang nagsasalita, gusto niyang iwasan si Surui, ngunit humakbang ang huli sa gilid, na hamarang muli sa kanyang daraanan. "Gusto mo lang umalis ng ganito?" Nanunuya si Surui, "Pwede bang masyadong halata? Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ko maintindihan?" Tanong ng lalaki. Ngunit sa oras na ito, hindi sumagot si Surui, ngunit umatras at hinawakan ang palso ng huli. Sa pagkakataong ito, nasa bulsa pa rin ang kamay ng lalaki. "Kung gagawin mo ulit ito, tatawag ako ng pulis," sabi ng lalaki na may malamig na mukha. Hindi naman masyadong matangkad ang kanyang tangkad, ngunit bagamat maamo ang itsura ay malamig ang kanyang mukha sa mga oras na ito na nagbibigay pa rin ng walang awa na kahulugan. Siyempre, panandalian lang ang ganitong klaseng salbaha. Kung hindi dahil sa mas nakakalaso na mga mata ni Surui, mahirap matukoy ang pagbabagong ito sa mga mata ng kabilang partido. "Nawala ang phone ko," biglang sabi ni Daniel Sharp. Nakinig si Surui at inilagay ang kanyang kamay sa bulsa ng lalaki. Sa prosesong ito, ang lalaki ay pilit na nagpupumiglas, ngunit ang kanang kamay ni Surui ay parang isang pang-ipit na bakal, kinurot ang kanyang mga balikat ng mahigpit kaya hindi siya makagalaw. "Sana mas mabuting maging tapat ka, kung hindi, baka mawala ang buhay mo," malamig na sabi ni Surui, at pagkatapos ay naglabas ng isang bag mula sa kanyang bulsa, cellphone. "Akin yan." Tumawag si Daniel Sharp nang makita niya ito. "Tama, sa iyo na." Inihagis ni Surui ang telepono kay Daniel Sharp. Kitang-kita niya na sa sandaling matamaan ang lalaking ito ni Daniel Sharp, na ipasok na niya ang kamay sa bitbit na backpack ng huli. Napakabilis ng taong ito, binubuksan ang zip ng bag ni Daniel Sharp ng mas mabilis hanggat maaari, at pagkatapos ay lumabas ang dalawang daliri sa telepono. Kahit na natapos niya ang aksyon na ito, ay nalalayan niya ang batang babae na nakahiga sa kanyang likuran. Nag-swipe ang mga daliri sa bag ng kabilang partido, at hinayla ang nakabukas na zipper. Ang discarding ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga magnanakaw. Sa kasamaang palad, nabangga niya ang kamay ni Surui. "Sabihin mo sa akin, paano mo lulutasin ang bagay na ito?" Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. "Alinman, ipapadala kita sa istasyon ng pulis sa airport, o maaari kang maging tapat at asikasuhin ang lahat. Ipaliwanag mo ng malinaw." Habang sinasabi ito, kinuha ni Surui ang handbag ng kabilang partido at nalaman na may ilang wallet, mobile phone, at kahit na mamahaling relo. Malinaw na naalala ni Daniel Sharp na ang lalaking ito ay isang first-class na pasahero. "Hindi ko akalain na magnanakaw pala itong mayaman sa first class." Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit pinipili ng taong ito ang unang klase ay magsimula sa mga pasaherong ito na may magandang kalagayan sa ekonomiya at makakuha ng kayamanan mula sa kanila. Hanggat nagnakaw ka ng isang mobile phone, maaari itong nagkakahalaga ng 2 o 3 beses sa pamasahe. Sa pagtingin sa mga gamit sa bag, gumawa si Surui ng magaspang na pagtatansya. Tinatayang pagkatapos ng paglalakbay na ito, ang magnanakaw ay dapat na nagnakaw ng higit sa 50,000 US dollars. Malaking bagay ito. Siyempre. Tinatayang walang gaanong ginawa ang taong ito noong nasa waiting room siya. Ang backpack ay mabigat sa oras na ito. Na ipinaliwanag din ang katangian ng magnanakaw na ito mula sa gilid gaano man kalaki o maliit, tinanggap niya ang lahat. Maaring ipaliwanag din nito kung bakit marami na siyang ninakaw, pero kailangan pa niyang nakawin muli si Daniel Sharp. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang natamba. Sa labas, walang makakapagsabi na ang maamo na lalaking ito ay talagang isang magnanakaw na may malaking kakayahan. "Bitawan mo ako, maaari kong ibahagi ang mga bagay na ito sa iyo ng pantay-pantay."
Tinabi ng magnanakaw. Bigyan ka ng 30,000 dolyar. Hindi naman ako kapos sa pera. Malamig na sinabi ni Isurui. Sa tingin ko dapat kang makipag-usap sa pulis, ito ay higit na naaayon sa batas dito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng perang ito. Tinabi ng magnanakaw. Hanggat maaari mo akong palayain, ipagpapalit ko ang lahat ng ari-arian dito sa dolyar ng US at ilalagay ko ang lahat sa iyong account. Lahat ito ay swag at nakaw na pera. Sa tingin mo ba sasama ako sa iyo? Nang sabihin ni Surui ang mga salitang ito, ang liwanag sa kanyang mga mata ay biglang lumakas, at nagpakawala pa siya ng malakas na presyon. Sa ganoong pressure, biglang nagsalita ang magnanakaw. Hindi ako makalabas. Dahil ang lalaking nasa harapan niya ay hindi niya kayang kalabanan. Hindi magka-level ang lakas ng dalawa. Ang kanyang kakayahan sa pagnanakaw nakakamangha, ngunit umaasa sa mga kasanayang ito, imposibleng makatakas mula sa mga kamay ni Surui. Kung alam ko lang, hindi ko ninakaw ang phone ng magandang babae na ito, hindi ito naghuhukay ng butas para sa sarili ko. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng panghihinayang ang lalaki. Ibalik ang lahat ng mga bagay na ito sa may-ari, at pagkatapos ay pumunta sa restoran sa pasukan ng terminal upang hanapin ako. Malamig na sabi ni Surui. Ibalik sa may-ari. Matapos marinig ito, ang ekspresyon ng magnanakaw ay agad na naging lubhang mahirap. Bakit? Napakahirap ba nito? Kung kaya mong nakawin, hindi ka pa rin bababalik. Nagdagdag ng kaunting lakas ang mga galaw ni Surui. Halos mamilipit ang features ng magnanakaw, ang sakit kasi. Pakiramdam niya ay dudurog ang kanyang mga buto. Nitong mga nakaraang taon. Hindi mabilang na beses na siyang nagnakaw, at hindi niya pinalampas, o kahit minsan ay pinaghihinalaan siya ng may-ari, ngunit kung sino ang lalaking ito, paano siya magiging napakalakas. Ang ilan sa mga may-ari ay nagkita sa terminal. Hindi ko alam kung saang flight sila nakasakay, at ngayon ay hindi ko alam kung saan lumipad ang mga taong ito. Gustuhin ko mang ibalik, hahanapin ko sila. Walang tao. Kung magkano ang maaaring bayaran. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Go now. Nag-isip sandali ang magnanakaw, ngunit sinabi pa rin. Susubukan ko ang aking makakaya. Pagkasabi nito ay mabilis niyang hinabol ang nasa harapan niya, at nang dumaan ay hindi niya namalayang inilagay ang wallet sa backpack ng kausap, gitna. Ang paggalaw na ito ay lubos na nakatago, at talagang mahirap matukoy kung hindi mo ito sinasadyang obserbahan. Ang ganitong uri ng paliparan na may malaking trapiko ng pasahero ay nagbibigay lamang sa magnanakaw na ito ng isang natatanging kapaligiran para sa paggawa ng mga krimen. Magaling talaga siya. Napatingin si Daniel Sharp sa phone niya, takot pa rin. Hintayin natin siya, sabi ni Surui. Babalik ba siya? Tanong ni Daniel Sharp. Siguro. Ngumiti si Surui at hindi nagsalita. Ang magnanakaw na hindi naman mukhang magnanakaw ay nasa harap ng isa pang daanan matapos makahabol sa ilang pasahero. Paglingon niya, hindi na niya makita sina Surui at Daniel Sharp. Sa pag-iisip tungkol sa pagganap ng lalaki ngayon, ang magnanakaw ay nakadama ng matagal na takot. Ito ay isang miss sa kabanata sa kanyang buhay, at hindi alam ng mga tao kung ano ang sasabihin. Hindi na niya gustong makita muli ang lalaking iyon sa buhay niya. Napatingin ang lalaki sa agos ng pasahero, saka binuksan ang bag, tiningnan ang napakaraming relo at wallet sa loob, at sinabi sa sarili, kung hindi ako babalik, ano ang gagawin mo sa akin? Pagkatapos sabihin iyon, muli siyang tumingin sa paligid, ngunit wala pa ring bakas ng Surui. Haha, pumunta ako sa restaurant para makita ka. Nangangarap. Sabi, isinilip niya ang kanyang bag at mabilis na naglakad papunta sa crowd. Gayunpaman, ang ikinadismayan niya ay malapit nang mangyari. Pagtalikod niya, paakay na sana siya ng elevator, biglang nanlaki ang mata niya, parang nakakita ng multo. Dahil, nakatayo si Surui sa harapan niya. Ano ba naman? Ano, gusto mo bang pumunta? Nakangiting tanong niya, na may matinding sarkasmo sa kanyang ngiti. Hindi. Hinahabol ko ang mga pasahero upang ibalik ang mga bagay, sabi ng magnanakaw. Kung gayon sumama ka sa akin, hindi ko na kailangang ibalik ang mga bagay sa ngayon. Sabi ni Surui, at hinawakan ang braso ng magnanakaw. Ang huli ay likas na gustong makipagpunyagi, ngunit nang maisip niya ang nakakatakot na kapangyarihan ni Surui, agad niyang binitawan ang ideya. Ano ba ang dinadala mo sa akin? Sabi ng magnanakaw.
Pumunta ka sa kasino. Ngumiti si Tsurui at pumikit. Ano ang gagawin mo sa kasino? Magnanakaw ka ba sa mga sugarol na yan? Ang puso ng magnanakaw ay lubhang hindi sigurado. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Tsurui, hinayla siya nito, at umalis kasama si Daniel Sharp sa kotse. At sa kanilang sasakyan pagkatapos ng daloy ng trapiko, maraming sasakyan pa ang sunod-sunod na nagsimula. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Tsurui sa magnanakaw na nakaupo sa tabi niya. Ang driver ay ang security guard na inayos ng Palace of the God King, at si Daniel Sharp ay nakaupo sa co-pilot seat, nakangiti sa lahat ng oras. Akala ko ay napaka-interesante na ang paglalakbay sa kasino. Ngunit hindi ko inaasahan na si Tsurui ang makakapagbigay ng ganitong pampaganya. Naniniwala siyang pinanatili ni Tsurui ang magnanakaw sa tabi niya. Tiyak na naghahanda siyang gumawa ng isang napakakawili-wiling bagay. Ang buhay ay hindi laging puno ng mga inaasahan. Ang taong makapagpapaasa sa iyo ay dapat na isang taong makakatagpo mo sa buhay. Ang pangalan ko ay Valterent. Hindi nagsinungaling ang magnanakaw. Nang magsalita siya ay inilabas niya ang kanyang ID na talagang pangalan niya. Sige. Hindi na umimik si Tsurui mula noon, at naging tahimik ang kapaligiran sa sasakyan. Makalipas ang isang oras, nakarating na sila sa Green Star Hotel. Isa daw itong hotel, pero kung tutuusin ay mababaw lang ang function ng hotel, pero kung tutuusin, isa ang hotel na ito sa pinakasikat na casino sa Las Vegas nitong nakaraang 2 taon. Bumukas ang pinto ng kotse, bumaba sina Tsurui at Daniel Sharp sa kotse, ngunit wala sa kotse ang magnanakaw na si Valterent. Inayos ni Tsurui na umalis siya ng maaga sa isang tiyak na lokasyon. Ang taong ito ay nagpapaalala sa akin kay Mata. Sabi ni Tsurui kay Daniel Sharp. Ang magnanakaw Mata, matagal nang walang balita sa kanya. Dapat nandito na si Mata in a few hours. Pagkatapos magsalita ni Tsurui, kinaladkad niya si Daniel Sharp patungo sa hotel. Kabanata 2472. Suntukin ang isang namamagang mukha at gumawa ng isang matabang tao. Ano ang sinusubukan mong gawin sa pamamagitan ng pagdadala sa dalawang magnanakaw na ito sa Las Vegas? Hindi masyadong naintindihan ni Daniel Sharp ang diskarte ni Tsurui. Bahagyang ngumiti ang huli. Napakasimple nito, ang kanilang napakahusay na kasanayan ay maaaring gumanap ng isang mahusay na papel sa kasino. Gusto mong hayaan silang magnakaw ng pera? Tanong ulit ni Daniel Sharp. Pagnanakaw ng pera, umiling si Tsurui, masyadong talentado iyon. Pagkatapos mag-check-in sina Tsurui at Daniel Sharp, may sasakyan sa loob. Uminto ang pinto ng Green Star Hotel, at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng maikling puting palda. Siya ay matangkad at balingkinitan, may mahaba at toned legs, may hahambing sa isang propesyonal na modelo. Ang babaeng ito ay may mahabang buhok at alampay. At nakasuot ng malaking salaming pang-araw sa kanyang mukha. Na nakaharang sa kalahati ng kanyang mukha, ngunit ito nga, nakikita rin ng mga tao mula sa kanyang nakalantad na ilong at labi, na dapat ay isang maganda at sexing babae. Pumaba ang babae sa kotse at nakatawag ng atensyon ng maraming tao. Sa oras na ito, sina Tsurui at Daniel Sharp ay pumasok na sa elevator at hindi nakita ang eksenang ito. Kung hindi, binigyan ni Daniel Sharp ang babaeng ito ng pangalawang tingin, dahil sa pakiramdam ng kompetisyon na palaging lumitaw sa mga magagandang babae. Ito ay pareho pa rin, sina Tsurui at Daniel Sharp ay nagbukas ng isang silid, na tinatawag na, kaligtasan. Siyempre, ito ang ibig sabihin ni Daniel Sharp. Si Tsurui ay hindi, lumaban. Dahil kahit na ang paglaban ay walang silbi. Si Daniel Sharp, isang babaeng hooligan, ay tiyak na ibibigay ang lahat upang malikha at ang pagkakataon ni Tsurui Sharp na mapag-isa. Nakilala niya ang kanyang tunay na puso at alam niya kung gaano siya dapat magsikap para makamit ang kanyang mga layunin. Gayunpaman, hindi alam ng panganay na babae ni Zeus na pagdating nila ni Tsurui sa Green Star Hotel, napansin na sila. Pagdating sa casino, medyo excited pa rin si Daniel Sharp, tutal, ito naman ang matagal na niyang inaabangan. Ibinaba ng dalawa ang kanilang mga bagahe at pumunta sa annex building ng hotel. Ang annex building na ito ay may malawak na lugar at kung saan matatagpuan ang kamakailang sikat na Green Star Casino. Pagpasok mo pa lang sa bulwagan, ang pakiramdam ng ningning ay halos nakakabulag, at makikita mo ang mga salansan ng mga chips at pulang mata sa lahat ng dako. Nakita ni Tsurui ang maraming mukha na puno ng excited na ekspresyon. Sa paghusga sa mga ekspresyong ito lamang,
Imposibleng matukoy kung nanalo sila ng pera o hindi. At ang ilang mga tao ay nagpapakita pa rin ng ganitong uri ng pagpapahayag pagkatapos na mabangkarot. Halika, nangangahulugan ito na ang mga taong ito ay nawala ng isip sa pagsusugal. Si Tsurui ay walang gaanong interes sa ganitong uri ng laro na maaaring yumaman sa magdamag o maging lubhang mahirap. Pagkatapos bumili ng isang bangkos ng chips kay Daniel Sharp. Naglaro lang siya ng 2 laro at pagkatapos ay may hawak na isang baso ng red wine, nakaupong tahimik na nanunood. Pusta tayo. Sa oras na ito, sinabi ng isang lalaking may tininadilaw na buhok kay Tsurui. Siya ay mukhang 24 o 5 taong gulang lamang. Na may dilaw na buhok na nakatali sa likod ng kanyang ulo at nakatirintes. Ang kanyang mga kilay ay maingat na pinutol, at ang kanyang balat ay sobrang puti, kahit na medyo ito ay napakasela na halos hindi ito tumingin. Parang balat ng lalaki. Isa itong Chinese, at nakakarinig si Tsurui ng ilang accent sa kanyang English. Bakit ako tataya sa iyo? Napatingin si Tsurui sa binata. Ang ganda ng girlfriend mo. Nang magsalita ang lalaki ay hindi niya maiwasang mapasulyap kay Daniel Sharp. Ang mukha ng anghel, ang figure ng Diablo, ay hindi mapaglabanan. Makakasiguro si Lei Chingra na bagamat nakakita na siya ng hindi mabilang na mga babae, sa nakalipas na 20 taon, wala pang babae na maaaring magdulot ng ganoon kalakas na epekto sa kanyang paningin. Ang isang kagandahang tulad nito ay nagparamdam sa kanya na mayroon siyang 1,000 taon sa isang sulyap. Gayunpaman, ang kasintahan ng dilag na ito ay talagang isang incheck. Sa kasong ito, sunggaban natin ito. Naniniwala siya na mas mataas siya kay Tsurui sa mga tuntunin ng background at hitsura ng pamilya. Walang dahilan si Daniel Sharp para hindi piliin ang kanya. Kahit na hindi mo ito maaaring magkaroon ng mahabang panahon, ito ay isang kahangahangang bagay na magkaroon ng isang romantikong relasyon sa magdamag. Siyempre, bago ako manalo sa pabor ng mga dilag, kailangan kong tapakan si Tsurui. Napakaganda ng girlfriend ko, at gusto kong tumaya sa iyo. Mayroon bang anumang kinakailangang koneksyon sa pagitan ng dalawa? Nagpatuloy si Tsurui na may panunuya. Sa tingin niya, ang boring talaga ng lalaking ito. Disaster daw ang kagandahan, basta kasama mo ang magagandang babae, palagi kang makakaakit ng mga katulad na langaw. With his little white face, he still wants to be the daughter of Zeus. Hindi ba niya alam na si Daniel Sharp, isang bayolenteng babae, ay kayang itumba siya sa lupa sa ilang minuto? Siyempre may koneksyon, gusto kong manalo sa girlfriend mo. Malamig na sabi ni Lei Chingran. Lahat tayo ay mula sa China. Kaya hindi na kailangang magsimulang magpatayan pagdating natin sa Las Vegas, di ba? Umigop ng red wine si Tsurui at hindi niya sineseryoso ang sinabi ng kabilang partido. Kaaway mo ako ngayon, at wala itong kinalaman sa nasyonalidad. Ang mga mata ni Lei Chingran ay puno ng mataas na espiritu ng pakikipaglaban. Dumating siya sa Estados Unidos para mag-aral ng 2 taon. Siyempre, ito ang uri ng pag-aaral na pinondohan ng sarili na nangangailangan ng mataas na bayad sa matrikula bawat taon. Gayunpaman, maaari nitong ilagay ang mga ordinaryong pamilya sa 10 taong walang hiningang tuition fee, na lubhang nakakatulong kay Lei Chingran. Speaking of which, wala talagang kwenta. Maaari siyang gumugol ng buong araw, pumunta sa iba't ibang mga nightclub, at hindi siya pumupunta upang mag-aral. Mapalad din na maganda ang balat niya. Bilang karagdagan sa pagiging bata at mayaman, maraming mga batang babae ang magkukusa na i-post ito ng baligtad. Sa larangan ng digmaan ng pagpili ng mga batang babae, siya ay halos hindi magagapi. Gayunpaman, nang makilala ko si Tsurui ngayon, nakatadhana siyang makatagpo ng Waterloo. Putulin. Sarcastic na umiling si Tsurui, tumayo, at aalis na sana. Sa hindi inaasahan, itong si Lei Chingran ay hindi sumuko. Lumapit siya kay Daniel Sharp at sinabing, "Beauty, I like you." Sumulyap sa kanya si Daniel Sharp, pagkatapos ay itinuro si Tsurui, nagkibit balikat, at sinabing, "I'm sorry, I have a boyfriend." Nakipagpustahan ako sa kanya na kapag nanalo ako. Babae ka. Paano na? Mukhang walang utak ang pag-uugali ni Lei Chingran. Ngunit hindi kailanman minamaliit ang determinasyon ng isang tao. Alam ng Diyos kung anong hindi maintindihan na mga bagay ang magagawa nila kapag nagsaselo sila. Kunin mo ako bilang bargaining chip. Sa hindi inaasahang pagkakataon.
Nang marinig ito ni Daniel Sharp, hindi lang siya nakaramdam ng anumang kalungkutan, ngunit natakot siya na hindi magulo ang mundo at sinabing, baka hindi ka kalaban ng boyfriend ko. Matapos itong marinig ni Surui, tinampal niya ang kanyang noo, dapat ay alam niya na si Daniel Sharp ay hindi isang tahimik na babae. Hinding-hindi niya papakawalan ang pagkakataong ito para panoorin ang saya. Oo nga, narinig ito ni Lei Qingran, at ang pagnanais na lumaban ay naging mas malakas sa kanyang mga mata. Paano mo malalaman kung hindi ka magkukumpere? Pinigyan ni Surui si Daniel Sharp ng masamang tingin, at pagkatapos ay sinabing, okay, sabihin mo sa akin, paano tayo tataya? Sa totoo lang, walang pressure si Surui sa ganitong uri ng taya. Matalo man, hindi makakaalis si Daniel Sharp kasama ang kalaban. 3 laro. Mangyaring Netherlands ang opisyal ay gumuhit ng isang card para sa amin sa kalooban. At kung sino ang may pinakamaraming puntos ang siyang mananalo. Nalaman ni Lei Qingran na maaaring kagatin na ni Surui ang kawit. At nagsimula pa siyang gumawa ng sarili niyang mga panuntunan. Bagamat bihira ang ganitong uri ng pribadong pagsusugal, susuportahan ito ng kasino dahil gusto nilang makabawas sa pagsusugal na ito. Ang mga mata ni Lei Qingran ay nagpakita ng mapang asar ng ngiti. Ang halaga ng taya para sa bawat round ay $500,000, mangangahas ka ba? Pagkarinig nito, tumaya ang mga manunood. Hindi maiwasang huminga ng malalim ang mga bisita. $500,000. Kahit na madalas na mayroong mga tao sa mga kasino na ito na gumagastos ng maraming pera. Kakaunti pa rin ang mga tao na tumataya ng $500,000 bawat laro. Kahit na ang mga taong pumupunta dito ay madalas nahihirapang makita ang eksenang ito. Ito ay tunay na maling paggamit ng pera. Sa katunayan, nang ibukan ni Lei Qingran ang kanyang bibig at nagsabi ng $500,000, nabigla pa rin si Surui. Ang taong ito ay mukhang isang mayamang ikalawang henerasyon, ngunit talagang imposible para sa ordinaryong mayayamang ikalawang henerasyon na kumuha ng napakaraming pera para basta-bastang sumugal. Katumbas din ito ng ilang milyong Huaxia coins. Hindi madali para sa aking ama na kumita ng pera. Kung matalo siya ng 2 magkasunod na laro. Ang nawalang pera ay magdadagdag ng hanggang $1 milyong. Sino ang makakapagpayag sa kanya na maging isang taunan? Masiglang hinusgahan ni Surui na ang $1 milyong na ito ay dapat na umabot sa limitasyon ng pagpapahintulot ng kabilang partido. At bahagyang ibinuka ni Daniel Sharp ang kanyang bibig, ngunit ang hindi sinasadyang pagkilos na ito ay nagpasabit ng mga kilay ni Lei Qingran at nagningning ang kanyang mga mata. Napakaganda nito. Dapat mahawakan ng babaeng ito. Si Lei Qingran ay labis na nasiyahan sa pagsamba ng mga taong nakapaligid sa kanya. Matagumpay niyang sinabi, bakit, ayaw mo ba? Umiling si Surui, dahil gusto ng kabilang partido kung gusto mong magpanggap, kailangan mong bayaran siya ng ilang halaga para sa pagpapanggap. Kaya, inilahad niya ang isang daliri. Isang round, $1 milyong, sabi ni Surui. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan. $1 milyong. Direktang dinobol nito ang presyo ni Lei Qingran. 2 lokal na maniniil, alang-alang sa isang babae, ang pakikipaglaban ng husto ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Ano ang sinabi mo? Hindi inaasahan ng Lei Qingran na ito na magiging napakalupit ni Surui. Siyempre, ngayon iniisip pa rin niya na nagyayabang ang kabilang partido. Sabi ko, $1 million round, do you dare to come? Si Surui ay nagpakita ng isang mapanuksong pagngisi, kung hindi ka maglakas loob, pagkatapos ay kalimutan ito. Siyempre maglakas loob ako. Duguan si Lei Qingran sa noo ni Surui, kumuha siya ng card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa waiter sa gilid. Pakiusap pumunta at makipagpalitan ng $1 milyong na chips. Ang taong ito ay talagang may $1 milyong sa kanyang card. Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya kay Surui na nakataas ang ulo, puno ng provokasyon ng mga mata. Kulay. Ngayon, ikaw na ang magbayad. Sarcastic ding sinabi ni Lei Qingran. Huwag mong isipin na namamaga ka at nagiging mataba ka. Tumabi si Daniel Sharp at tinakpan ang bibig at tumawa. Alam niyang kayang lutisin ni Surui ang bagay na ito. Ngunit gusto niyang makahanap ng iba't ibang problema para malutas nito. Marahil, sa sandaling siya ay umibig sa estado, ang bawat batang babae ay magkakaroon ng kaunting kaisipang trabaho. Siyempre, hindi pa in love si Daniel Sharp, kaya sinimulan niyang pagtawanan si Surui.
Tsurugi pagkatapos ng mahinang pag-ubo, kumaway siya sa waiter. Ubo? Okay. Pwede bang humiram muna ako ng $1,000,000 sa kasino mo? Kabanata 2473. Narito siya. Nanghihiram ng pera. Sa sandaling sinabi ito ni Tsurugi, ang mga manunood ay nagkagulo. Matapos marinig ang mga salita ni Tsurugi, hindi makapaniwala ang mga tao sa paligid. How dare you sugal sa iba ng walang pera? Maglakas loob na doblehin ang taya ng walang pera. Pinahaba ang utak ng lalaking ito. Sa makatuwid, ang mga ekspresyon ng iba na tumitingin kay Daniel Sharp sa oras na ito ay hindi lamang nagdala ng isang pahiwatig ng pakikiramay. Ang ganitong hindi mapagkakatiwalaang kasintahan ay talagang isang napakalungkot na bagay. Ang kagandahang ito ay mukhang bata at maganda, ngunit bakit ang kanyang mga mata ay hindi maganda? Ang ekspresyon ni Lei Qingran ay natigilan saglit, pagkatapos ay itinuro si Tsurugi at nagsimulang tumawa. Anong pinagsasabi mo? Masyado kang nakakatawa. Tama, tinobol mo ang iyong mga taya noon. Ngunit ngayon kailangan mong humiram ng pera. Inakala nitong si Lei Qingran na si Tsurugi ay sadyang hindi maintindihan, may mga napakagandang lalaki pa rin sa mundo. Napatulala si Daniel Sharp. Alam niyang napakaraming pera ni Tsurugi, ngunit marahil ay hindi niya ito dinala. Sa pag-aakalang siya ay napahiya sa sarili nitong kalokohan, nagsimulang makaramdam ng paggalaw ang puso ni Daniel Sharp. Kung wala kang pera, huwag kang maglaro kung wala kang pera. Hindi ba mas mabuting ibigay mo na lang sa akin ang girlfriend mo? Ahaha, nagsimulang tumawa si Lei Qingran. Kasalanan ko ang lahat, alam kong hindi ko gagawin ang kalokohang ito. Naglakad si Daniel Sharp sa gilid ni Tsurugi at tumabi sa kanya, na may apologetic na mga mata sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Daniel Sharp na may mga taong nakapaligid sa kanya na tumitingin kay Tsurugi. Gusto niya talagang sabihin sa mga taong ito kung gaano kayaman si Tsurugi. Pero hindi ko lang ito dinala. Gayunpaman, sa kapaligirang ito, kahit na ipinaliwanag niya ito ng ganito, natatakot ako na walang maniniwala dito. Hindi pinansin ni Tsurugi ang mga sarkastikong tingin sa paligid niya. Hinarap niya ang waiter na nalilito pa rin at sinabing, "Pwede mo ba akong pahiram ng $1,000,000 pansamantala? Kaya kung maglaro, pagkatapos nito, ibabalik ng buo." Ang paghiram ng $1,000,000 ay tiyak na hindi maliit na halaga. Ang waiter sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan, binigyan si Tsurugi ng isang nagulat na tingin, at nagtanong, "Sigurado ka ba?" "Siyempre sigurado ako," nakangiting sabi ni Tsurugi. Na si Lei Qingran ay malapit ng mamatay sa kakatawa. Sa kanyang opinyon, ito ang pinaka-nakakatawang bagay na nakatagpo niya sa kanyang buhay, walang sinuman. Kung wala kang pera, umuwi ng masunurin at magpanggap na isang malaking buntot na lobo sa Las Vegas. Nanalo na siya ng higit sa kalahati ng taya bago magsimula ang laro. Ang bagay ay isang malaking bagay, at ang waiter ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang kapabayaan. Pagkatapos niyang tanungin si Tsurugi ng kanyang ID, tumakbo siya palayo. Umigop ng red wine si Lei Qingran at sinabing may mapangasar na ngiti, "Titingnan ko kung paano mo ayusin ang mga bagay-bagay." Hindi ito pinansin ni Tsurugi, umiling siya at ngumiti, pagkatapos ay nagsimulang bumulong sa pakikipag-chat kay Daniel Sharp. "Kasalanan ko ang lahat," sabi ni Daniel, "hinding-hindi ako magiging ganito sa hinaharap." "Anong sinisisi mo?" Napangiti si Tsurugi, "Ito ang pinakagusto ko." Ang isang lalaking hindi maimulat ang kanyang mga mata ay nabangga ito, para lang kumita ng dagdag na pera. Tiningnan ni Lei Qingran ang lahat ng ito nang walang pagmamadali. Para sa kanya, saglit lang ay nakuha na niya ang kagandahan. Ang waiter ay nagmamadaling pumunta sa isang opisina at sinabi sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang manager, "Boss, may gustong humiram ng $1,000,000 para maglaro." "Nanghihiram ng $1,000,000? Sobra na ba yon?" Sumimangot ng husto ang supervisor. "Wala akong ganoong kapangyarihan sa aking sarili, ano ang nangyayari?" Kaya, maikling ipinaliwanag ng waiter kung ano ang nangyayari sa labas. "Hindi ba ito kalokohan? Anong uri ng taya ang nilalaro mo ng walang pera? Kahit na pautangin niya ito ng $1,000,000, mababayaran pa ba niya ito?" Galit na sinabi ng supervisor. "Huwag mo na lang siyang pansinin." Habang nagsasalita, kinuha niya ang sertipiko ni Tsurugi mula sa kamay ng waiter at tumingin sa ibaba, kung ang taong ito ay may utang pa at pumunta sa huwaksiya, para kaming naghahanap ng karayom sa isang dayami.
Ang sabi ng waiter, pagkatapos ay sasabihin ko sa kanya na hindi namin siya mapapahiram ng pera. Gayunpaman, nang matapos niyang sabihin ito, nalaman niyang tila nasa kakaibang kalagayan ang kanyang pinuno. Tinitigan niya ang ID card ni Surui, kumunat ng husto. Kumunat ang noo niya na parang may naalala. Boss, ano bang problema mo? Tanong ng waiter. Nakita niya na ang kanyang pinuno ay tila may naalala na lubhang nakakatakot, ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit, at ang mga butil ng pawis ay unti-unting tumatakip sa kanyang noo. Naalala ko, Diyos ko. Parang may na-encounter na kakaiba ang supervisor, nadapa siya at nagmamadaling tumakbo palabas, sa frame ng pinto. Anong nangyari? Mukhang nataranta ang waiter. Napunta ba sa impyerno ang amo? Kung tutuusin, ang totoo ay para talagang multo ang supervisor na ito. Ilang taon na ang nakalilipas. Noong siya ay isang waiter. Isang inchik ang dumating dito. At halos mag-isa ang nanalo sa kalahati ng Green Star Casino. At nang maglaon ay ang kasino ang namamahala ay talagang sa mga pin at karayom. Kung papayagang ipagpatuloy ang pagsusugal ng lalaking ito, natatakot ako na ilang araw na lang magsara na ang kasino. Nang maglaon, ang nangungunang pamunuan ng kasino ay kailangang sumabak sa labanan. Handang hikayatin ang lalaking Chino na huminto sa pagsusugal, at nag-alok pa ng malaking halaga ng kabayaran sa kabilang partido. Sa totoo lang, lahat ng mga executive ng kasino na ito ay nagsimulang magplano, kung tatanggihan ng lalaking inchik ang kabayarang ito, gagamit sila ng ilang marahas na paraan para sumangaw ang lalaking ito. Pero buti na lang, bumitiw lang ang Chinese na ito nang makita niya ito, at hindi itinulak ang Green Star Hotel sa isang desperado na sitwasyon. At ang supervisor na ito, sa oras na iyon, ay nanunood sa proseso ng pagsusugal ng kabilang partido, at ang nakakagulat na eksena ay nasa kanyang memorya pa rin. Sa nakalipas na ilang taon, kinuha ng Green Star Hotel ang lalaking Chinese na iyon bilang pangunahing target ng pag-iwas. Hanggat muli siyang pumasok sa hotel na ito, aabisuhan niya kaagad ang top management. Tumakbo ang supervisor sa koridor sa ikalawang palapag at tumingin kay Surui, na napapaligiran ng mga tao, at sinampal ng malakas ang kanyang noo. Siya yun. Pumalik na talaga siya. Kahit sa ganoong kalayuan, nakakasigurado pa rin siya na ang lalaking iyon ang nagbigay sa kanila ng bangungot. Mabilis na tumalikod ang supervisor at tumakbo patungo sa pinakamataas na palapag ng hotel. Malaking bagay ito, at dapat niyang ipaalam agad ito sa mga nakatataas. Mula sa puntong ito, makikita na noong hinuhukay ni Surui ang palayok ng ginto ng kabanata, kung gaano kalungkot ang kasino. Nandito siya. Sa conference room, dalawang lalaking nakasuot ng marangyang terno ang sabay na tumayo, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Taksi silang lahat sa kaguluhan ilang taon na ang nakararaan. Ang anino na minsang dinala ni Surui sa kanila ay nananatili pa rin sa kanilang mga puso. Sigurado ka ba? Tanong ng isang senior sa supervisor. Sigurado ako. Siya yun. Napabuntong hininga ang executive, nakikilala ko siya kapag naging abo na siya, at hinding-hindi niya makikilala ang maling tao. Siya ang reaksyon mo ngayon? Ayusin ang pagsubaybay at tingnan ito. Sabi ng isa pang high-level executive. Mabilis nilang nahanap ang surveillance video at nalaman na si Surui ay tila walang kasiyahan pagkatapos pumasok ngayon. Tahimik lang siyang umiinom ng red wine at pinanood ang iba na naglalaro. Takot ako na hindi makakilos si Surui. Sa palagay ko ay hindi na maaaring i-drag ang bagay na ito. At kailangan nating gumawa ng desisyon ng mabilis, sabi ng isang executive. Mister, gustong hilingin ni Su sa aming kasino na humiram ng $1,000,000, at dapat kaming sumang-ayon sa bagay na ito. Oo. Dapat na nga ako. Ang isa pang executive ay mayroon pa ring matagal na takot. Ang tiyuhin mula sa huwaksiya ay dapat na maging masaya, kung hindi, kung siya ay muling bumaril, sino ang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan. Kung sakaling hindi masaya ang pamilya, kung dito ka magsusugal ng ilang araw at gabi, hindi ba kailangang manalo ng iba ang kasino na ito? Mag-withdraw ka agad ng $1,000,000. Chips, ipadala mo kay Mr. Su. Kailangan nating patatagin ang eksena kahit na kung hindi na natin ito kailangang gamitin sa natitirang bahagi ng ating buhay. Mga chips, sinabi ni Mr.
So na gusto niyang humiram ng chips, huwag natin silang hiramin, ngunit direktang ibigay sa kanya. Gayun din, ipahiwatig sa croupier na kailangan niyang tulungan si Mr. So na manalo kahit anong mangyari. Pinagpapawisan na ang dalawang executive. Sa kasong ito, iisa lang ang layunin nila, ang pasayahin at pasayahin si Tsurugi. Kung hindi masaya ang taong ito, patay na ang lahat. Pumaba ba kayong dalawa para ipadala ang chips, o ipadala ko ba? Tanong ng supervisor. Gusto ng dalawang executive na pumunta ng personal, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, umiling sila. Kalimutan mo na ito, maaari kang pumunta, masyadong mataas ang profile kapag nagpakita kami. Oo, hayaan mong maramdaman ni Mr. So ang atensyon natin. Hayaang sabihin sa kanya ng waiter ng tahimik ng pribado na hindi na kailangang ibalik ang $1,000,000. Okay, naiintindihan ko. Pinunasan ng supervisor ang pawis sa kanyang noo at tumingin sa kanyang relo. Ang bagay na ito ay hindi angkop para sa pagkaladkad ng napakatagal. Kung maiinip si Mr. Tsu, magulo. Pagkatapos ng lahat, si Tsurugi ay nagsasagawa na ngayon ng inisyatiba upang humiram ng pera. Na nagpapakita na wala siyang plano na gawing masyadong malaki ang mga bagay. Kung hindi, sa kanyang napakahusay na kasanayan sa pagsusugal, gusto niyang manalo ng laro mula sa kasino. $1,000,000, mukhang hindi ito isang partikular na mahirap na bagay. Pagkatapos ay pumunta ka, alis na, muntik nang ipagtabuyan ng dalawang executive ang executive. Ang executive ay tumakbo sa lahat ng paraan anuman ang kanyang imahe, at kahit na nawala ang isang sapatos sa kalahati. Nang malayo na siya, nagsimula na siyang sumigaw ng malakas. Bilasan mo, bilasan mo, bilasan mo at ipagpalit mo ang chip sa $1,000,000. Mayroong 10 tao sa United States na maaaring tumapak sa kasino sa Las Vegas, at isa na rito ang Tsurugi. Ang waiter ay hindi nang ahas na mapabayaan. Nang pukawin ni Tsurugi ang sitwasyon sa Green Star Hotel. Hindi pa sumasali sa trabaho ang waiter, ngunit naririnig pa rin niya ang mga alamat tungkol kay Tsurugi paminsan-minsan. Huwag kang magdelusyon, hindi naman pwedeng pautangin ng kasino ang perang ito, kaya ibigay mo na lang sa akin ang girlfriend mo, at siguradong hindi ko siya gagawing masama. Tumawa si Lei Qingran. Palagi niyang gusto ang pakiramdam ng pagtapak sa mga tao. Gayunpaman, umiling lang si Tsurugi. Kahit na ayaw ng kasino na humiram ng pera, ay you can also get enough fast. Tama na. Ang mga salita ni Tsurugi ay napakadaling magdulot ng hindi pagkakaunawaan, si Lei Qingran ay tumawa ng sarkastikong. Kaya ang kaso, kawawa naman. Tumawa siya at mukhang napaka-wild. Ngunit sa sandaling ito, maingat na dumating ang waiter na may hawak na isang malaking tray. At ang tray sa ibabaw nito, may mga salansan ng mga chips na parang burol. Kabanata 2474. Walang paraan upang manalo. Nanghiram talaga ako ng pera. Sa pagkakataong ito, muling ginawa ni Tsurugi na hindi makapagsalita ang lahat. $1,000,000. Tulad ng isang malaking halaga. Ay ganap na imposible na humiram sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit ngayon ang Green Star Hotel ay pinahiram ang perang ito ng hindi karaniwan. Ano ang ginagawa nito? Yung mga sugarol na nanunood ng saya ay nagsisimula ng mataranta. Hindi kaya ang lalaking inchik na ito ay may kakaibang pagkakakilanlan, at ang gayong pagkakakilanlan ay nagsaselo sa Green Star Casino. Medyo nagulat din si Daniel Sharp at bahagyang ibinuka ang kanyang bibig. Ngunit nang maisip niyang madalas na naiisip ni Tsurugi ang mga kamangha-manghang trick na ito at walang katapusang sorpresa tuwing weekday, hindi niya naramdaman na maraming sorpresa. Gustong makita ni Lei Qingran ang kanilang mga biro, ngunit ang sitwasyon sa kanyang harapan ay ganap na tumama sa kanyang mukha, na agad na naging malungkot sa kanyang kutis. Gusto rin pala ng kasino na manood ng larong ito. May masamang lasa sa kanyang boses, pero ano, nang hihiram ka ng pera ngayon, babalikan ko at tingnan kung paano mo ito binayaran. Bahagyang napatingin ang waiter kay Lei Qingran, at nagmura sa kanyang puso. Idiot, natatakot akong hindi mo alam na ang mga chip na ito ay ibinigay ng senior management kay Mr. Tsu. Siyempre, siya bagamat naisip niya sa kanyang puso, sinabi pa rin niya, Mr. Tsu, ito ang bargain ng chip mo. Sa pagsasalita tungkol dito, sumilay ang paghanga sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, ito ay para sa iyo.
Nakangiting tumango si Surui. Sabihin mo sa kanila, naiintindihan ko ang kanilang kabaitan, huwag kang mag-alala, hindi ko na sila hahayaang matakot muli ngayon. Tumango ang waiter, at saka bumulong. Ipaparating ko ang iyong mga salita sa mga nakatataas. Sa tingin ko ibabalik nila ang kanilang mga puso sa kanilang mga tiyan pagkatapos makinig sa kanila. Maaaring hindi mo sila nakita. Nung na-real. Ayos ko na nandito ka, kinabahan ako. Tumawa si Surui, halatang nililigawan siya ng waiter. Maraming salamat. Tinapik ni Surui ang balikat ng waiter. Sa pagtingin sa kanila na parang nagbubulungan, ang ekspresyon ni Lei Qingran ay naging mas malungkot. Okay, tingnan ko kung paano ka matatawa mamaya. Sa totoo lang. Siya ang ganitong uri ng set ng panuntunan ay hindi nangangailangan ng anumang napakahusay na kasanayan. Ang magkabilang panig ay may 50% na tsansa na manalo. Ngunit sa ilang kadahilanan. Iniisip na lamang ni Lei Qingran na siya ay nanalo ang lalaki sa kabilang panig ay napakasungit, bakit kailangang matalo sa kanya ang marangal na young master ng mayamang pamilya. Matapos makipag-usap kay Surui, lumingon ang waiter sa dealer at tumango sa kanya. Ipinahayag ng croupier ang kanyang kahulugan sa kanyang mga mata nang walang bakas alam niya kung ano ang gagawin. Ilang tao ang nakapansin sa kanilang pagtatama sa mata. Ngunit may nakita si Daniel Sharp na kakaiba dito. Hindi siya masyadong nagsalita. Pagkusay tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa, at sa parehong oras, siya ay labis na nag-aalala sa mga mangyayari. Ang mga bagay ay puno ng pag-asa. Ito si Surui, isang lalaking makapagbibigay ng walang katapusang kasiyahan sa mga tao. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng maraming mga sugarol, ang natatanging larong ito sa wakas ay nagsimula. Simple at bastos na mga panuntunan, ang pastahan na nagpapatakbo ng dugo ng mga tao, pumukaw sa nerbiyos ng bawat nanunood. Patay ka! Mabangis na tiningnan ni Lei Qingran si Surui. Ipamahagi ang mga card. Walang pakialam si Surui sa taong ito. Ngayon ay tumatalo na siya sa tuwa. Sa hinaharap, may mga pagkakataon na iniiyakan niya ang kanyang ama at ina. Nagsimula ang deal, at ibinigay muna ng dealer ang chapter card kay Lei Qingran. Hinawakan ng huli ang card sa kanyang palad na nagpapakita ng isang sulok. Matapos itong makita, tuwang-tuwa ang kanyang puso. Ito ay medyo malaking card. Sa deck ng mga baraha, 2 o 3 baraha lamang ang mas malaki kaysa sa nasa kamay niya. Kaya napakaliit ng posibilidad na manalo si Surui. Tila nakita ni Lei Qingran nang nasa kanyang pitaka ang $1,000,000. Nang makita ang kanyang mapayapang ngiti, si Surui ay umupo sa pwesto ng mahinahon, at tila hindi kinakabahan. Sumulyap ang dealer kay Lei Qingran, at may bakas ng pangungutya sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay binigyan ng card si Surui. Ipakita ang card. Kinuha ni Surui ang poker card sa kanyang kamay, nang hindi man lang ito tinitingnan, ito ay nakaipit sa mesa ng pabaligtad. Patay ka! Naisip ni Lei Qingran na siya ay mananalo ng walang pag-aalinlangan, kaya diretso niyang inilatag ang mga card sa mesa. Mas mahigit. Samahan daw si Lei Qingran sa upuan at matagumpay na tumingin kay Surui. Maraming nanunood ang nakatutok sa poker ni Surui. Umiling si Surui, hindi nagsalita, at binaligtad ang poker. Biglang naghiyawan ang mga nanunood. Ito ay isang hari. Tumingin si Lei Qingran sa poker ni Surui, at ang kanyang mukha ay naging mapula. $1,000,000, lugi lang ba? Katutubo niyang gustong akusahan ang kabilang partido ng pagdaraya. Ngunit, sa harap ng mga mata ng lahat, gaano kahusay na teknolohiya ang kakailanganin upang makumplito ang proseso. Ito ay imposible lamang. Kumaway si Surui, at nagkusa ang waiter na itulak kay Surui ang $1,000,000 na chip sa harap ni Lei Qingran. Gusto kong aminin ang pagkatalo, may komento ka ba? Nakangiting sabi ni Surui. Wala akong opinyon. Sinabi ni Lei Qingran sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Gayunpaman, hiniram mo rin ang pera mula sa kasino, at kailangan mong bayaran ito kaagad. Kinagat ni Lei Qingran ang kanyang mga ngipin at sinabi, at ang aking pera ay hindi hiniram. Sige, halika na, itigil mo na ang pagsasalita ng kalokohan, simulan na natin ang chapter 2. Sarkastikong sabi ni Surui. Wala siyang planong pabayaan itong si Lei Qingran. Kung hindi niya hinayaang magdusa itong pangalawang henerasyong mayaman. Na hindi alam ang mga paghihirap ng mundo, hindi niya alam kung gaano karaming tao ang mabubuli nila sa hinaharap. May second round ba ng chapter?
Biglang sumili ang masamang tingin sa mukha ni Lei Qingran, ngunit sa likod ng masamang tingin, may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Gusto ko ring humiram ng $1,000,000. Pagkatapos mag-alinlangan ng 1 minuto, sinabi ni Lei Qingran sa waiter. Wala na pala siyang pera. Dati, ang taong ito ay nagkusa na magbukas ng isang round na 500,000 yuan, at pagkatapos ay bigla itong binanggit ni Surui sa 1,000,000 yuan bawat round. Mula sa puntong ito, kinakalkala lang ni Surui kung gaano karaming pera ang mayroon siya, at pagkatapos ay sadyang niloko siya ng isang beses. Gayunpaman, hindi man lang namalayan ni Lei Qingran na si Surui ay naghukay ng butas para sa kanya sa simula pa lang, at tulala siyang tumalon dito. Ang balita ng tagumpay ni Surui sa kabanata ay ibinalik sa mataas na antas ng opisina, at nakahinga ng maluwag ang dalawang executive. Buti na lang nanalo si Surui, buti na lang nanalo siya. Maaari silang ituring na mga malalaking boss na maaaring tumawag sa hangin at tumawag ng ulan sa lokal, ngunit sa harap ng Surui, sila ay natulala at walang galit. Na gustong humiram ng 1,000,000 si Mr. Lei, dapat ba natin siyang ipahiram? Tanong ng supervisor. Pahiram. Bakit hindi? Sabi ng executive, syempre, kung hindi magbabayad ng halagang ito ang kabilang partido, huwag na huwag nang umalis sa Las Vegas. Sa katunayan, ayon sa mga patakaran, hindi ito ang kaso. At hindi nila ikukulong si Lei Qingran, ngunit ang pangalawang henerasyong ito na mayaman sa utak ay sobra-sobra, at naglakas loob siyang pukawin ang nerbiyos ni Surui. Nasusunog ba ang Jia Hotel? Para sa ganitong uri ng pag-uugali, hindi siya maaaring pabayaan ng nangungunang pamunuan ng hotel. Maya-maya, bumalik ang waiter na may dalang maraming chips. Nagnganga ang mga ngipin ni Lei Qingran at sinabing, halika muli, tayo muli. Pagkaraang marinig ito, ngumiti si Surui ng sarkastikong. Sigurado ka ba? Kailangan kong magdala ng $1,000,000 na utang. Siyempre sigurado ako. Hindi naman ako matatalo. Sa pilitang itinaas ni Lei Qingran ang kanyang boses, tila hindi na siya gaanong kumpiyansa. Umaasa ako. Nakangiting sinabi ni Surui sa dealer. Pakiusap ang mga card. Sige. Ang dealer ay pumili ng isang card. Nang oras na para ibigay ito kay Lei Qingran, sinabi ng huli, ibigay sa kanya ang chapter card. Huwag mo muna akong ibigay sa pagkakataong ito. Ipinadala ang card kay Surui. Kasabay nito, mapanuksong sinabi niya sa kanyang puso. Sa tingin mo ba ay mananalo ka ng ganito? Sa katunayan, sa ilalim ng kanyang sinasadyang kontrol, hindi kailanman mananalo si Lei Qingran. Ang croupier ay palaging nag-iiwan ng ilang pagkakataon kapag nakikipag-usap ng mga card. Upang maiwasan ang mga pagbabago sa pagkakasunod-sunod. Paano maihahambing ni Lei Qingran ang kanyang mayamang karanasan? Ibinigay ang Chapter 2 card kay Lei Qingran. Natuto siya sa pagkakataong ito, alam niyang walang silbi ang pagtingin sa mga card, kaya idinikit niya ang mga card sa mesa gamit ang kanyang backhand. Maglaro ka muna ng iyong mga baraha. Sabi niya kay Surui. Ngumiti si Surui. Okay. Pagkatapos sabihin niyon, ipinakita niya ang kanyang card, ito ay isang 3. Biglang nagkagulo ang mga sugarol na nanunood. Napakaliit ng card. Napakahirap manalo. Halos humagalpak ng tawa si Lei Qingran. Proud na proud siya, sa kabutihang palad. Pansamantalang nagbago ang isip niya at hiniling sa dealer na ibigay muna ang card kay Surui. Kung hindi, ang maliit na card na ito ay mahuhulog sa kanyang kamay. Sigurado akong mananalo. Buong pagmamalaking tinitigan ni Lei Qingran si Surui, at pagkatapos ay ibinalik ang mga card. Habang tumambad sa mata ng lahat ang dami, nagkagulo na naman. At agad na napatulala si Lei Qingran. Ito ay naging 1, 2. Ano ka ba? Imposible, imposible. Umungol siya, namula ang mukha, at may mga asol na ugat pa sa leeg. Hindi lang si Lei Qingran, ngunit bago niya buksan ang mga card, naisip ng halos lahat na natalo si Surui. Kung tutuusin, talagang hindi madaling makahanap ng card na mas maliit sa 3, ngunit ngayon, nahulog na iyon sa kamay ni Lei Qingran. Napakaliit ng posibilidad na magawa ito. Walang nagdududa na si Surui ang pinakamahusay. Pagkatapos ng lahat, pansamantalang binago ni Lei Qingran ang pagkakasunod-sunod ng mga card. Providence ito. Imposible, imposible ito. Nang maisip niyang nawalan siya ng $1,000,000, bigla siyang umiyak ng walang luha.
Bukod dito, ang $1,000,000 na ito ay talagang hiniram sa kasino. 2 panalo sa 3 round, handang aminin ang pagkatalo. Sabi ni Tsurugi, gusto talaga niyang turuan ng leksyon ang kalaban. Kaya, isa pang tumpok ng chips ang itinulak sa harap ni Tsurugi. Itong bahagi ng chips ay ibabalik sa iyong kasino, at ang isa pang bahagi, tumigil sandali si Tsurugi, at pagkatapos ay itinulak silang lahat sa harap ni Daniel Sharp. Ito ay ibibigay sa iyo, pagkatapos ng lahat, ikaw ay gamitin ang perang kinikita mo para maglaro. Kabanata 2475. Plano sa pagpapaganda. Dahil sa pagkilos ni Tsurugi, hindi makapagsalita ang mga manunood. $1,000,000 kung sasabihin mong ibibigay ito. Gaano ito ka-atmospheric para magawa ito? Manalo ng 2,000,000. Ibalik ang 1,000,000 sa kasino, at ibigay ang isa pang 1,000,000 sa babaeng katabi mo. Talagang walang kapantay ang ganitong paraan ng pag-pick up ng mga babae, diretso lang itong magtapon ng pera. Ang waiter sa gilid ay mukhang napahiya. Sir, pumayag kami. Ang mga chips na ito ay ibinigay na sa iyo, at hindi mo na kailangang bayaran ang mga ito. Salamat sa kabaitan mo. Ngumiti si Tsurugi, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa itaas. Alam niyang tiyak na may nakatingin sa kanya mula sa isang mataas na lugar. Iniisip kung gaano siya hindi mapakali nang guluhin niya ang kasino na ito ilang taon na ang nakakaraan. Talagang napabuntong hininga siya sa emosyon sa isang kisap mata, ito ay sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, kailangang pasalamatan ni Tsurugi ang Green Star Hotel. Kung hindi dahil sa kanila, naghintay siya ng isang balde ng ginto para sa kanyang chapter. Hindi ko makukuha ang perang iyon, sabi ni Daniel Sharp. Walang hindi mo mahihiling. Kung hindi ka sumasang-ayon sa larong ito, hindi tayo kikita ng ganoon kalaki. Sinabi ni Tsurugi, hindi malaking bagay ang paglalaroan. Sige na, hindi si Daniel Sharp ang uri ng sugarol na nalulong sa pagsusugal. Isang maliit na bahagi lamang ang kinuha niya, at ipinagpalit ng waiter ang natitira sa dolyar. Ngayon si Lei Chingran ay may kulay abong mukha, nakasubsob siya sa upuan. Pagamat marami siyang baon at pumunta sa iba't ibang romantikong lugar tuwing weekdays. Mahigpit ang kanyang ama sa kanyang pagsusugal. Kung alam lang ng tatay niya na natalo talaga siya ng $2,000,000 sa kasino. Siguradong kakainin siya ng buhay. Kahit baon ay maaaring tuluyang matigil. Ang susi ay, paano ko mababayaran ang $1,000,000 na inutang sa kasino? Lei Chingran, hindi ko alam ang gagawin ko. Nasubsob siya sa upuan, at basang-basa ng pawis ang damit niya. Maaari mo bang ibalik sa akin ang milyon? Biglang tinanong ni Lei Chingran si Tsurugi. Talagang pinagsisihan niya na sinimulan niyang ibaba ang kanyang mukha at nakiusap kay Tsurugi na ibalik ang pera. Halos hindi makapaniwala si Tsurugi sa kanyang pandinig. Nakakita na siya ng maraming walang hiyang tao, ngunit ngayon ang walang hiyang antas ni Lei Chingran ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi naman imposible ang gustong maging kontrabida, pero at least, dapat maging mabuting tao. Isa kang masamang tao, tama ba? Nang hihingi ka ng pera pabalik, ano ang problema? Pwede ka bang magkaroon ng mukha? Umiling si Tsurugi at sinabing, kapag gumastos lang ng 1,000,000 para bumili ng leksyon. Umiiyak si Lei Chingran at gustong yakapin ang hita ni Tsurugi, ngunit sa oras na ito, 2 security guard na nakasuot ng itim na suit mula sa kasino ang lumapit at pinatayo siya. Sir, dadalhin ka namin sa lounge para kumalma. Kung si Lei Chingran ay pinahihintulutan na gumawa ng kaguluhan tulad nito, natatakot ako na ang kasino ay hindi maaaring gumana ng normal. Naging punching bag para sa mga executive ng kasino. Matapos kumita ng maliit si Tsurugi, wala na siyang gaanong interes na magpatuloy sa paglalaro. Pumunta si Daniel Sharp sa gilid at nagsimulang maghanap ng larong babagay sa kanya. Habang naglilibot siya pagkatapos mamili, pumunta ako sa swimming pool ng hotel. Mukhang isang magandang bagay na humiga dito at panoorin ang mga dilag na nakabikini sa halip na magsusugal. At doon mismo hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Tsurugi sa pool area, pumasok ang isang mahabang paan na babae na naka-white bikini. Ang kanyang 2 malalaking puting binti ay napakasilaw pa rin, ito ang sumunod kay Tsurugi noon. Yung nasa kotse. Kung narito si Daniel Sharp, makikilala niya ang babaeng ito sa parehong flight nila, sa unang klase. Tumalon siya sa tubig at sumayaw sa tubig na parang sirena. Ang kanyang mga galaw ay magaan at kaaya-aya, na lubhang kapansin-pansin.
Maraming mga lalaki ang hindi napigilan na tumingin sa kanya. Ngunit hindi ito masyadong tiningnan ni Surui. Bahagyang nakataas ang sulok ng labi niya, at tila nanunuya. Ang babaeng ito na may modelong katawan ay nakipagpalitan ng ilang estilo ng paglangoy sa tubig at lumangoy ng dalawa pabalik-balik. At sa wakas ay umalalay sa gilid ng swimming pool at lumapag sa dalampasigan. Hindi mabilang na maliliit na tubig ang dumadaloy sa maalon na maselang curve pag-slide pababa. Hindi maalis ng mga tao ang kanilang mga mata. Ngunit nagkataon, lumapit siya sa upuan sa tabi ni Surui at umupo. Matapos panasan ng mga marka ng tubig sa kanyang katawan gamit ang isang bath towel, humiga siya sa upuan, ibinaling ang kanyang mukha at sinabi kay Surui. Ang gwapong lalaki na nanalo lang ng $2 milyong, mangyaring imbitahan akong uminom ng isang baso ng juice. Sige. Hindi tumanggi si Surui, iminuwestre niya ang waiter. 2 baso ng juice, salamat. Ang tagal mo na akong kasama, please have a glass of juice. Dapat ay. Nakangiting sabi ni Surui. Kung tutuusin, baka paglaruan mo pa rin ako mamaya. Napangiti din ang dilag. Bakit mo sinasabing lagi akong medyo mahirap intindihin? Beauty, anong pangalan mo? Tanong ni Surui. Pwede mo akong tawaging Ike, sabi niya. Ito ay mukhang isang stunner, at isang pagsimangot at isang ngiti ay maaaring magdala ng isang napakamatinding atraksyon. Sa oras na ito, dinala ng waiter ang juice, at kumuha si Surui ng baso at iniabot ito sa dilag. Gayunpaman, nang lumapit ang kabilang partido para kunin ito, kinurot ni Surui ang kanyang pinky finger. Upang maging tumpak, hinawakan ni Surui ang singsing na suot niya sa kanyang pinky finger. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Ike. Tumawa si Surui. Wala lang, gusto ko lang makita ang singsing mo, okay? Walang imposible. Inalis ni Ike ang singsing at pagkatapos ay ibigay ito kay Surui. Sa pagtingin sa singsing na diamante, sinabi ni Surui. Hindi ba natatakot sa tubig ang bagay na ito? Ito ay isang brilyante, bakit ka nag-aalala tungkol sa tubig? Sagot ni Ike, pero parang may kakaiba sa mga mata niya. Haha, kung sa tingin mo ito ay isang diamante, kung gayon ito ay isang diamante. Tiningnan ni Surui ang kumikinang na singsing sa kanyang kamay, at pinisil ito ng malakas. Isang click na tunog lang ang narinig, at ang tila matigas na brilyante ay pinutol ni Surui. Sa pagtingin sa eksenang ito, nagpakawala si Ike ng isang tandang. Paano ito mangyayari? Oo, paano ito mangyayari? Ito ay malinaw na isang singsing na diamante, ngunit ito ay naging isang bug na talagang nakakagulat. Ngumisi si Surui. Ito ba ay isang bug? Puno ng pagtataka at pagkagulat ang ekspresyon ni Ike, na para bang wala siyang alam sa bagay na ito. Beauty, tumigil ka sa pag-aartista, kung anyayahan mo akong maupo sa iyong silid, maaari kong piliin na paniwalaan ang iyong mga salita, sabi ni Surui. Ayaw niyang gulatin ang ahas, pero masyadong clumsy ang acting skills ng kabilang partido. Minsan, ang pag-arte ay hindi kailangang maging perpekto, at ang mahinang pagganap ay maaaring magdulot ng iba pang mga pangangailangan. I am talking about it. Hindi ba para pumunta lang sa kwarto ko? Tumayo si Ike, ang kanyang mahahabang binti ay gumalaw, at pagkatapos ay umupo sa kondangan ni Surui, sabay abot at yakap sa kanya live sa leeg ni Surui. Nakita ng ilang turista sa di kalayuan ang eksenang ito, at hindi napigil ang matigilan ng palihim, gaano kagaspang ang lalaki at babae na ito, at mabilis silang nagyakapan. Ang iyong mga aksyon ay madaling pukawin ang apoy sa puso ng isang tao. Nakangiting sabi ni Surui. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, walang bahid ng kaguluhan. Pagkatapos ay pumunta ka sa aking silid, sa palagay ko magkakaroon tayo ng isang magandang araw. May tukso sa mga mata at boses ni Ike. Kung gayon ikaw ang manggenguna sa daan. Uminom si Surui ng juice ng sabay-sabay, pagkatapos ay nakangiting sabi. Okay, walang problema. Inilapat ni Ike ang kanyang mga labi sa tainga ni Surui at mahinang sinabi, pero kailangan mo akong yakapin. Kaya, si Surui ay niyakap ng isang karaniwang prinsesa, at sa naiinggit na mga mata ng hindi mabilang na mga tao, umalis siya kasama ang babaeng ito na may mahabang paa. May isang malaking dilag na naghihintay sa kanya sa kasino. At ngayon ay may isang maganda at mapangahas na babae na may mahabang binti sa kanyang mga braso. Ang ganda ng buhay nitong lalaking ito na talagang nakakainggit.
Gayunpaman, patuloy na nakatingin sa direksyon kung saan umalis ang dalawa. Pagkatapos ng 2 minuto, inilapag nila ang mga juice cup sa kanilang mga kamay at naglakad patungo sa loob ng hotel. Umakbang ang waiter at sinimulang linisin ang mga tasa. Ngunit kung nandito si Daniel Sharp, tiyak na makikilala niya na ang waiter na ito ay ang magnanakaw na nakilala nila sa airport. Valdoran. Marahil, maliban kay Surui, walang ibang nakakaalam kung bakit siya naririto. Bakit ka nakasuot ng waitress costume? At dahil nandito si Valdoran, nasaan ang totoong waiter? Gaano man kawalang puso si Surui, siya ay isang tao na may normal na pag-unlad pagkatapos ng lahat. Sa proseso ng paghawak kay Ike, katutubo niyang magkakaroon ng kakaibang damdamin. Gayunpaman, sa kanyang napakalakas na kontrol, nagawa niyang pigilan ang pakiramdam na ito ng napakahusay. Kung ibang lalaki iyon, nakontrol na niya ito bago siya naglakad mula sa swimming pool patungo sa silid. Hindi ko mapigilan ang sarili kong pagnanasa. Ang Ike na ito ay halatang matandang kamay din, at sadyang gumamit ng ganitong uri ng yakap ng prinsesa para linlangan si Surui, na ginawang hindi mapakali ang huli. Sa proseso ng paglalakad, patuloy na tinutokso ni Ike si Surui sa ilang bahagi ng kanyang sarili, sinadya man o hindi. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi nagbigay ng anumang reaksyon si Surui, at ang mga mata ng lalaki ay malinaw na gaya ng dati. Huwag mong sayangin ang iyong mga pagsisikap, ang mga pamamaraan mo ay pansamantalang hindi epektibo para sa akin. Malamig na sabi ni Surui. Ang malamig na temperatura sa pagitan ng mga salitang ito ay lubos na kaibahan sa mainit na kagandahan sa kanyang mga bisig. Lalo talaga akong nagiging interesado sa iyo. Iniunat ni Ike ang isang kamay at marahan na hinaplos ang pisngi ni Surui. Pupukawin mo pa ang aking pagnanais na manakop, alam mo ba? Pananakop. Nagpakita ng sarkastikong arko ang mga labi ni Surui. Bago ako pumunta rito, binalaan ako ng magandang babae sa tabi ko na baka makilala ko. Mukhang nasa kalahati lang siya ng tama. Wala akong virus sa aking katawan, sabi ni Ike. May virus ka man o wala, imposibleng ako mismo ang mag-verify nito. Humisi si Surui, at pagkatapos ay sinabi, ngayon ang pinto ng iyong silid, buksan mo ito.